Naging very controversial ang hiwalayan ni Kobe Paras at Kailin Alcantara. Kaya naman until now ay marami pa ring fans ang hindi makaget over sa dalawa. Dahil kung titignan mo ay bagay na bagay ang dalawa, akala nga ng lahat ay may forever kay Kailin at Kobe. Unfortunately ay nauwi sa hindi maganda ang kanilang hiwalayan dahil pati ang mga kapamilya nila ay nadamay. At nagsalita rin ang ina ni Kobe para ipagtanggol nga ang kanyang anak dahil daw sa third party involved kaya daw naghiwalay si Kailin at Kobe. At ang lumalabas na dahilan ay walang iba kundi si Ryla Tumakin. Pero ngayon ay nagsalita na si Ryla laban kay Kailin Alcantara. Ating alamin ang buong kwento. Akala ng lahat ay magkakaroon ng forever kay Kobe Paras at Kailin Alcantara dahil napaka-sweet na mga ito. Kahit sa ang social media mo makikita ay makikita na parang in love ang dalawang ito. Paano nga ba nagsimula ang kanilang pagmamahalan at nauwi sa hindi magandang hiwalayan? May 2024 nang magkaroon ng dating rumors kina Kailin Alcantara at Kobe Paras. Especially nang magbigay ng heart eye emoji comment itong si Kailin kay Kobe. Ganon din naman si Kobe kay Kailin. Kaya naman ang mga fans talaga namang kinilig sa dalawang ito. Kaya naman noong June 2024, spotted sa Taguig ang dalawa na magko-holding hands. Although sinabi ni Kobe na great friends lang talaga sila ni Kailin. At si Kailin naman ay puro ngiti lamang ang kanyang mga sagot sa mga tanong ng mga reporters. Noong August naman ay nagsimula ng magkaroon ng mga endorsements si Kailin at Kobe Paras at marami na rin talagang fans ang kinikilig sa dalawang ito. Lalo-lalo silang nagiging trending sa social media. At nagkaroon nga sila ng short teleserye na ang pamagat ay Miss Legends during the New York Fashion Week. At talaga naman ay maraming kinilig sa dalawa, lalong-lalo na nung rumampa sila sa Fashion Week sa New York. November 2024, inamin ni Kobe na into relationship na nga siya kay Kailin. Lalong kinilig ang mga fans dahil finally ay umamin na ang dalawa na sila na nga sa totoong buhay. Lalong kinilig ang mga fans nang pinakilala na nga ni Kobe si Kailin sa kanyang ama. At talaga naman maraming larawan ang naglabasan. At ganoon naman si Jackie Foster. At nagla-like pa nga ito lagi sa mga Instagram posts ni Kobe at ni Kailin. Ganoon naman din si Kailin. Ipinakilala na nga si Kobe sa kanyang mga magulang. At wala naman against sa kanilang relationship. Akala ng mga fans ay magkakaroon na nga ng forever kay Kailin at Kobe Paras dahil nga sa napaka-sweet ng ito at hindi mo sila mapaghihiwalay. Until bigla na nga lang nagkaroon ng rumors na break na nga daw ang dalawa. Pero dininay ito ng ama ni Kobe na si Benji Paras. Sinabing nakita pa nga niya ang dalawa't nakasama kaya wala daw katotohanan na hiwalay na ang dalawa. At ganun din ang pinapalabas sa kampo ni Kailin na wala daw katotohanan ang mga speculations at rumors na hiwalay na nga sila ni Kobe. Until dumating na ang rumors noong April 21, 2025 kung saan may lumalabas na spotted daw itong si Kobe with another girl in Bali, Indonesia. At ito ay walang iba kundi si Ryla Tumakin. Si Ryla Tumakin ay isang singer at isa ring media influencer.
Dahil sa pagbabatikos ng mga fans kay Kobe Paras, ay talaga naman to the rescue ang kanyang inang si Jackie Foster. At binulgar niya nga ang baho ni Kailin. Sinabi ni Jackie Foster na ang nakipaghiwalay daw ay walang iba kundi ang kanyang anak dahil napaka-toxic daw ni Kailin Alcantara at ang kanyang pamilya at nananakit daw ito at napakaselosa. Hindi daw totoo na may girlfriend si Kobe Paras. Inamin ni Jackie na nagsimula na hindi na nagiging maganda ang relasyon ni Kobe at ni Kailin noong January after pumunta ng US trip ang dalawa. At ang sabi pa nga ni Jackie ay unforgivable daw ang ginawa ni Kailin at ang kanyang pamilya sa kanyang anak na si Kobe Paras. Ayon pa sa kwento ni Jackie Foster, ay nakipag-usap daw ito na sana i-convince niya si Kobe na humingi ng tawad sa kanya para maayos nila ang mga bagay-bagay. At ang sabi nga din ni Jackie Foster ay kukumbinsin niya si Kobe at itatry na ayusin silang dalawa basta wag magsasalita si Kailin Alcantara sa social media. At dito na inamin ni Jackie Foster na nananakit si Kailin Alcantara at sinaktan si Kobe. Buti na lamang at mabait daw ang kanyang anak at hindi rin nananakit. At talaga na lang nag-walk out na lang ito at iniwan na lang si Kailin. At dito na nag-decide si Kobe na hiwalayan si Kailin dahil napaka-toxic daw nito at ang kanyang pamilya. At dahil sa issue na ito, pinapalabas sa kampo ni Kailin na kesyo babae ang dahilan ng kanilang hiwalayan na dininay naman ng kapatid ni Kobe na walang iba kundi si Andre at ganoon na rin ni Jackie Foster. Pero ang katotohanan pala ay ang toxicity ni Kailin ang dahilan kung bakit sila naghiwalay. At dito na nga nakumpirma ng mga fans na siguro may katotohanan din ang sinabi ni Carmina Villarroel. Matatandaan na pinagtanggol din ni Carmina Villarroel ang kanyang anak na si Mavi Legaspi dahil nga sa pananakit at sa isyong pag-ieskandalo nitong si Kailin Alcantara. Pinalabas din sa hiwalayang yon na ang may third party ay si Mavi. At ang tinuturing third party ay ang kasamahan nila sa isang show na si Desiree Choi. Pero dininay ito ni Desiree. Parang kapatid niya na lamang daw itong si Mavi. Ang layo daw ng age gap nila at wala daw katotohanan ito. Until napaniwalaan nga na wala naman third party. Dahil ang naging girlfriend na nga ni Mavi Legaspi ay walang iba kundi si Ashley Ortega. Until now ay masaya sila sa piling ng isa't isa. Kung ating babalikan ang nakaraan, ay mas nauna pag nagkaroon ng relasyon itong si Kailin Alcantara kesa kay Mavi Legaspi. Ang naging boyfriend nga ni Kailin ay si Kobe Paras. Samantalang recently lang nagkaroon ng girlfriend si Mavi Legaspi. At ang itinuturing ng dahilan ng hiwalayan sa kampo ni Kailin ay walang iba kundi si Raila Tumakin. At finally, nagsalita na nga rin ang singer na si Raila Tumakin at sinabi niya na walang katotohanan na siya ang third party sa hiwalayan ni celebrity couple Kobe Paras at Kailin Alcantara. At sinabi niya rin hindi niya type si Kobe Paras. At alam niya rin daw na matagal nang hiwalay si Kobe at Kailin bago pa lang sila pumunta ng Bali trip. To my knowledge, before Bali, they were already long broken up. That's to my knowledge, yeah. Kung sakasakali lang naman, hindi daw sa'yo, is there a chance? I don't think you should ever say no, like, to anything. I mean, if it's God's will, it's God's will. But for me personally, I just want to focus on my career. I'm about to start schooling. Yeah. I'm very business-minded. At dito na nga rin inamin ni Raila Tumakin na very good friends lang talaga sila ni Kobe Paras at wala daw namamagitan sa kanila.
Sabi niya, Kobe is such a great guy and a very good friend. But that's about it, sinabi niya sa mga reporters. Kaya naman itong si Ryla ay may message din kay Kailyn Alcantara. Ito ang kanyang mga sinabi. I wish her all the best. I wish her more projects, more love, more happiness. Because girls usually get the blunt edge of scrutiny, no? Grabe, yung usually yung mga lalaki, they get away scot-free. But tayo, grabe yung mag-bash, grabe yung... At dito na nga inamin ni Ryla na pagkakaalam niya ay hiwalay na si Kobe at si Kailyn bago pa lang sila pumunta ng group body trip. At sinabi niyang hindi niya type si Kobe. At ang type niya ay businessman. At talaga naman sinabi niya rin na wish niya ang the best for Kailyn. Dahil naiintindihan daw niya ang feelings ni Kailyn. At nais niya na mag-concentrate na lang siya sa kanyang pag-aaral, sa kanyang career at business. At wala pa rin daw siyang time sa love. Kaya wala daw katotohanan ang chismis sa kanila ni Kobe. Kaya tuloy ang mga fans sinapin nila na tularan mo na lang si Ryla na nag-focus sa career, sa pag-aaral at negosyo. Sana ganun din daw si Kailyn. For sure makakalimutan niya rin si Kobe Paras. At ang sabi pa ng mga fans, darating din ng araw na bibigyan din siya ni Lord ng lalaking mamahalin siya for the rest of her life. Kaya abangan na lang natin. Please don't forget to like, share, and subscribe. Bye!